Narito ang sinaunang mabangis na halimaw, ang Shi Chuzao. Sino pa ang may lakas ng loob na lumaban? Sinaunang mabangis na halimaw. Hindi ba rakon lang yan? Senior Brother Wang, talaga namang napakabangis ng Shi Chuzao mo. Bakit hindi mo subukan ng pterodactyl ko? Tingnan natin ang lakas nito. Ano ba talagang inaasahan ko? Ha 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 ha. Napakalupit nga talaga ng mundo ng cultivation na to. Pati yung raccoon, napaiyak sa takot, HMPH. Hindi masama. May ibubuga ang mga disipulo sa batch na to. Kahit ang pterodactyl na lumilipad na sinaunang halimaw ay nagawang mabuo. Nang matagumpay, tunay ngang isang kahangahangang halimaw. Kahit si Senior Brother Wang ng Lying Stone Arena ay natalo. Napakalakas naman talaga ng pterodactyl na yan. Seryoso ba kayo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung talagang magaling ka, bakit hindi ikaw ang sumubok doon? Tama, puro ka lang naman salita, madali lang magyabang. Ang muling paglikha sa isang sinaunang halimaw ay patunay na ng pagiging isang pambihirang henyo. Nagawa ni Senior Brother Shu na mula sa mga pira-pirasong tala ng lumang kasulatan, ay muling malikha ang pterodactyl na isang makapangyarihan at may formang sinaunang halimaw. May karapatan ka bang questionin ang lakas niya, HMPH? Wow! Tingnan mo ang matatalas na tinik na yan. At ang mga pakpak na kasing nipis ng sakuliglig. Iba talaga kapag pterodactyl. Napaka-perpekto ng anyo at forma nito. Mukhang malapit nang lumampas si Senior Brother Shu sa Surface Realm. At pumasok na sa True Form Realm. Gumawa lang ng bubuyog gamit ang putik, True Form Realm na agad. Sa mundong ito ng cultivation. Ganito ba talaga sila kawalang alam pagdating sa mga hayop? Kung walang haamon sa kanya, si Shu yun na ang hihirangyang pinakamagaling na disipulo sa batch na to. HMPH, kung talagang magaling ka, bakit hindi ikaw ang umakyat doon? Bago ako napunta sa mundong to, nag-aral ako ng biology, no? Hindi kaya, parang unfair naman to sa kanila. Bahala na. Dapat ko sa kanilang ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng biodiversity. Talaga palang nagmamagaling siya. Bago ka palang nadisipulo rito sa sekta, ano naman ang ginagawa mo rito para makisawsaw? Bumaba ka na roon dali. Haha, kung gusto talagang makipagpaligsahan ni Cheng Qiang, edi hayaan nating subukan niya. Pati pag-ukit ng putik, kailangan ng espiritual na lakas. Mahina ang espiritual na lakas ng dating may-ari nito. Hindi ko pa kayang gumawa ng malalaking bagay. Kung ganoon, gagawa na lang ako ng maliit na bagay na kayang tumalo sa mga bubuyog. HMP. HMPH, ano namang klaseng dumi yan? Ang pangit-pangit na nga, nangangarap ka pa ring talunin ang aking lumilipad na dragon, HMP. So good, aking palaka. Ha ha ha, ang pangit naman yan, halatang walang kwenta ang lakas. Hindi man lang yan karapat-dapat lumaban sa dragon ni Kuya Shu. Ano? Anong klaseng halimaw ang palakang yan? Nilamon niya talaga ang dragon. Dahil naibabalik nito sa akin ang espiritual na lakas. Ibig sabihin ba nito, basta patuloy akong mananalo, lalo akong lalakas ng lalakas? Ang laki ng espiritual na lakas na naibalik nito kay Cheng Qiang. Sa isang karaniwang laban, malaking bagay na kung kalahati lang ang maibalik. Napakalakas ng palakang ito na ibalik niya ng buong buo ang kapangyarihan. Mayroon pa ba rito ang gustong lumaban? Grabe, napakasarap nito sa pakiramdam. Mula sa simula, dumiretso agad ako sa kalagitnaang yugto. Ang isang panalo ay mas higit pa sa 6 na buwang pagpapakasakit sa pagsasanay. Pagsasanay, sino ang may gustong magpahirap sa sarili, kayo na lang. Kung wala nang lalaban, makinig kayong lahat ng mabuti. Hindi ko naman gustong mang-asar. Pero ang totoo, kayong lahat na naririto ay mga basura. Napakayabang mo, naghahanap ka ba ng sakit sa katawan? Turuan natin siya ng leksyon. Aba, Cheng, porket may palaka ka lang ay nagmamayabang ka na ng ganyan.
Malaki lang naman ang katawan niyan, wala namang binatbat. Wala kang pakialam. Gusto mo bang maglaban tayo? Kung takot ka, huwag na lang. Lalaban ako, babalik muna ako para maghanda. Hihintayin kita rito bukas, ha? Bahag na naman ang buntot. Ako rin, gusto kitang hominin. Ako rin, sali ako. Hihihi. Ang hindi sumipot bukas, duwag. Kung may lakas kayo ng loob, magkita tayo bukas. Habang mas mataas ang posisyon sa food chain, mas marami ring espiritual na lakas ang nauubos nito, ang mga nilalang na sobrang makapangyarihan. Hindi kayang likhain ng kakaunti kong lakas, at kailangan ko pa itong planuhin ng mabuti. Hindi ako pwedeng manalo ng ganoon kadali bukas. Kung hindi, siguradong matatakot ng lumaban sa akin ang mga matitira. Pero hindi rin naman ako pwedeng matalo. Senior, magkaalaman lang tayo ng walang sakitan. Para hindi masira ang samahan nating magkakadisipulo. HMP. Huwag ng maraming salita. Tingnan mo ang aking sagradong lawin. Hi, gusto ko namang magpakumbaba. Pero sadyang hindi pumapayag ang galing ko. Ha ha ha, Cheng Cheng. Basta't nasa langit lang ang aking sagradong lawin at hindi bumababa. Siguradong hindi mo na ako kailanman matatalo. Ha ha ha, simulan na natin. Ang aking sagradong lawin. Ang tindi. Sino pa? Halos magkakasing laki naman ang mga nilalang na ito. Bakit paulit-ulit pa rin siyang nananalo? Ito ba ang tinatawag nilang likas na talento? Cheng Cheng, huwag kang masyadong mayabang. Humanda ka mamaya. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Kapag natalo kita, mapapasa akin na ang iyong Lycabaw. Walang problema, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi na ako makapaghintay, HMP. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Magsabay-sabay na kayong lahat. Anong gagawin natin? Susugod ba tayo ng sabay-sabay? Sabay-sabay tayo, HMP. Elder Mo, dahil hiniling naman niya ito. Ibibigay natin ang gusto niya. Uupakan natin siya, magsabay-sabay tayong lahat. Cheng Cheng, bagaman may likas kang talento. Pero hindi mo pa rin kakayaning labanan ang napakaraming disipulo. HMP, sumuko ka na lang ng maayos, para hindi ka na masaktan. Huwag kayong mag-alala, Elder Mo. Kahit na Cheng Cheng ang pangalan ko. Pero hindi ko ipipilit ang hindi ko kaya. Hi! Ang isa nito, katumbas na ng kalahating taon. Sa pagkakataong ito, talagang aasenso na tayo. Cheng Qiang. Hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad ngayon. Wala man lang kahirap-hirap, walang hamon. Kung magmamatigas ka pa rin, huwag mo kaming sisihin. Medyo mahirap pa rin kontrolin ng hayop na ganito kalaki ang pangangatawan. Hay, mukhang kailangan ko na talagang kumilos. Kung hindi, tiyak na katapusan na ni Cheng Qiang. May matatalas at mahahabang pangil. Ang katawan ay parang mabangis na tigre. Sino ang mag-aakalang makakapaghubog siya ng isang bagay na ganito katakot? Isang spiritual na halimaw na may ganoon katinding lakas. Anong gagawin natin, Kuya Wang? Sumuko na kaya tayo? Huwag kayong matakot sa kanya, mga kasama. Malaki lang ang katawan niya, pero hindi ibig sabihin yun ay malakas na siya. Sa dami ng ating mga dambuhalang nilalang, hindi pa ba natin siya matatalo ng nag-iisa, sabay-sabay tayong sumugod? Napakahusay, nagawa ko pang makaabot sa True Realm ng dahil dito. Nakaabot agad siya sa susunod na antas. Nagawa niyang sipsipin ng ganoon kar aming espiritual na lakas ng ganoon kabiles.
Bakit parang katulad siya ng mga nasa demonyong sekta, pinuno? Nandoon ako sa buong proseso ng hubugin niya ang banal na putik. Tunay at purong espiritual na lakas lamang ito. Tiyak na hindi ako nagkakamali rito. Ngunit ang ganap na masipsip ang espiritual na lakas. Ito ay lubhang nakakagimbal, HMP. Baka ito ang tinatawag na likas na talento. Pinuno, si Cheng Qiang ay tiyak na isang pambihirang henyo na lilito lamang sa loob ng 1,000 taon. Ang mga alagad na ito ay hindi man lang kayang tumagal ng kahit isang sagupaan laban sa kanya. Maaari pa ngang sabihin na, ang kanilang mga dambuhalang nilalang, ay walang karapatang lumaban kay Cheng Qiang. Kung ganoon, dapat natin siyang sanayin ng mabuti. Pero kailangan pa rin natin siyang bantayang mabuti. Tingnan natin kung henyo nga ba siya o isang especially iya mula sa demonyong sekta. Masusunod. Maraming salamat sa inyo, mga nakatatandang kapatid, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Kung may ganito ulit kagandang pagkakataon sa susunod, huwag ninyo sana akong kalimutan. Ano? Anong klaseng halimaw ba ang hinubog mo? Bakit? Bakit napakalakas nito? Hindi kaya isang demonikong nilalang yan. Tingin ko nga rin. Kung hindi, sa dami ng mga nilikha nating halimaw, bakit hindi man lang natin siya matalo-talo? Ang sa akin kaya ay isang saber-tooth tiger na kilala bilang tangke sa lupa. Kumpara sa ginawa ninyong mga manok at daga, himala na lang kung matatalo niya ng aking saber-tooth tiger, PSH. Isantabi muna natin yung saber-tooth tiger mo. Piling alagad lang ang may kakayahang magpalabas ng ganyang nilalang. Kahit na sinuwerte ka lang na mapalabas yan. Pero ang mga ngipin ng tigre ay dapat nasa loob ng bibig. Paanong hahaba ng ganyan yan palabas? Ang totoo, halimaw ang ginawa mo. Hay, ewan ko sa inyo. Hindi ko talaga maipapaliwanag ng maayos sa mga utak ipis na tulad ninyo. Ikaw, sumusobra ka na. Ha, buti nga sa'yo. Guro, kailangan niyo po akong tulungan. Ang Cheng Qiang na yun. Sinipsip niya ang mga espiritong halimaw ko at ang iba pang mga alagad. Naging daan ito para mabilis siyang makaabot sa true form realm. Anong sabi mo? Sinipsip niya ang mga espiritong halimaw para lang marating ang true form realm. Siguradong gumagamit ang taong yan ng demonikong kapangyarihan. Kung hindi, bakit siya gagawa ng ganoong kawalang hiyaan? Siguradong galing sa kanya ang halimaw na yun. Anong saber-tooth tiger? Sa isang tingin pa lang, halatang masamang halimaw yan. Napakapangit at nakakatakot ng itsura. PSH. Pupuntahan ko ang sect leader ngayon din. Titingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na magtanggol sa kanya. Hihihi, talagang naglakas loob si Cheng Qiang na pumasok sa demonikong landas. Yari ka ngayon, katapusan mo na. Bakit mo ako hinahanap sa ganitong kalalim na gabi? Sect leader, nabalitaan ko na may isang alagad kanina, na lumamon sa mga espiritong halimaw ng ilang alagad sa isang iglap, at tuluyang nakatuntong sa true form realm. Hinala ko na ang taong ito ay kabilang sa demonikong sekta. Hinihiling ko po na payagan ninyo akong dakpin siya para imbestigahan. Baka nagkakamali ka lang. Sino ang nagsabing galing siya sa demonikong sekta? PSH. Bukod sa demonikong sekta, wala na akong maisip na iba na lumalamon ng espiritong halimaw para maging paraan ng kanilang pagsasanay para lumakas. Haha, kapag nanalo sa isang labanan, natural lang na makatanggap ng ganting espiritong enerhiya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa yan sa iyo, alam mo dapat yan. Nakuha lang ni Cheng Qiang ang bumalik na espiritual na enerhiya. Bumalik na espiritual na enerhiya. Hinding-hindi yan posible. Ang katiting na espiritual na lakas na bumabalik mula sa labanan ay hindi sapat para umabot ang sinuman sa ganoong antas sa loob lang ng ilang araw. Tungkol sa tunay na antas, wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Ganito na lang. Hayaan nating lumaban muli si Cheng Qiang. Kapag nakita mo, malalaman mo rin ang katotohanan. Mas kapani-paniwala iyon, kaysa sa anumang sasabihin ko. Kung ganoon, pumili tayo ng isang panloob na disipulo na nasa tunay na antas, para makipaglaban sa kanya. Kung talagang hindi mula sa madilim na landas si Cheng Qiang, agad natin siyang tatanggapin bilang isang panloob na disipulo. Sige, walang problema. Sino na naman kaya ang nag-uusap tungkol sa akin? Elder Mo, napasugod po kayo rito sa kalagitnaan ng gabi. May kailangan po ba kayo? Cheng Qiang, may ilang tao sa sekta na nagdududa sa iyo ngayon. Gusto ng pinuno ng sekta na patunayan mo ang iyong sarili. Kaya naman, nag-ayos kami ng laban bukas laban sa isang panloob na disipulo na nasa tunay na antas. Para makipagsukatan ng lakas sa iyo. Tungkol sa laban, huwag kang mag-alala. Sinabi ng pinuno ng sekta na,
Pagkatapos ng labang ito, manalo ka man o matalo, maitataas pa rin ang iyong antas bilang panloob na disipulo. Walang problema, gustong-gusto ko po ang makipagsukatan ng lakas. Napakabait mong bata. Pasensya ka na kung kailangan mo pang daanan ito. Ang panloob na disipulong makakalaban mo bukas ay si Siyang Show. Kahit maliit ang sukat ng Phoenix na may matulis na tuka, napakabilis naman ito, at napakatindi ng lakas ng pag-atake nito. Kaya tandaan mong mag-ingat ng husto. Maliit na Phoenix, ngayon ko lang narinig ang tungkol doon Ano kayang klaseng nilalang iyon? Ang sinasabi nilang Phoenix na may matulis na tuka, hindi kaya woodpecker lang yon. Hay, kung woodpecker nga yon. Tiyak na hindi ko magagamit ang aking saber-tooth tiger. Kayang-kaya ng saber-tooth tiger na talunin ang mga yaon. Tulad ng mga alagang hayop at maliliit na nilalang ng walang kahirap-hirap. Pero talagang hindi niya kayang labanan ng mga lumilipad na katulad nito. Madali pa siyang malamangan. Kung talagang makakapasok siya bilang inner disciple, siguradong katumbas yan ng 1 taon kung matinding pagsasanay. Alin kaya ang magandang gamitin? Ang kamay ng lupa ng antas ng tunay na anyo, ay tiyak na malaki ang pagkakaiba sa kamay ng lupa ng antas ng panlabas na anyo. HMP. Maliban na lang kung makakaguhit ka ng totoong Phoenix. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalupit si Kuya Agila. Senior Brother Wang, ganoon ba talaga kalakas si Cheng Qiang? Nakayanan niyang makipaglaban sa mga inner disciple, HMP. Pero hindi matatalo ni Cheng Qiang si Senior Brother Dong. Hindi niya kayang isipin kung gaano kalakas ang mga inner disciple. Junior Brother Wang, nabalitaan kong narating na ni Cheng Qiang ang antas ng tunay na anyo kahapon. At hindi ganoon kalayo ang lakas niya kay Senior Brother Dong. At kahit matalo siya, makakapasok pa rin siya bilang inner disciple. Ang laban na ito ay pagsubok lamang ng pangunahing sekta sa kanya. Pati ang sect master ay dumating din. Mas mahalaga talaga si Cheng Qiang kumpara sa ating dalawa. Kaya huwag na kayong mainggit. Diyan. Talagang napakalakas ng kakayahan ni Cheng Qiang. Ang aura ng saber-tooth tiger kahapon ay talagang nakakapanghilakbot. Ikaw ba si Cheng Qiang? Mukhang wala ka namang espesyal. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo na laging may mas magaling sa iyo at laging may mas mataas sa iyo. Hay, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Kailangan ba talagang sa huling sandali ka dumating? Ilabas mo na ang iyong Phoenix para makita ko. Dahil nagmamadali ka, at gustong masaksihan ng tunay na anyo ng Phoenix, pagbibigyan kita. Iyon ba ang antas ng tunay na anyo, na tanging makakagamit ng pinakamataas na uri ng banal na luwad? Malapit ko na ring magamit ang pinakamataas na uri ng banal na luwad. Nakaalis na ako at nakalimutan kong palitan ang banal na luwad ni Cheng Qiang. HMP. Cheng Qiang, may oras ka pa para sumuko ngayon. Ang higanteng alimango na nililok mula sa pinakamataas na uri ng banal na luwad. Kumpara sa nililok gamit ang ordinaryong banal na luwad, ay talagang langit at lupa ang pagkakaiba. Langit at lupa ang pagkakaiba. Ang pinakamahusay na mahiwagang putik ay hindi lang basta putik. Dahil iyan nyo na, huwag nang mag-aksaya ng oras. Ulo ng woodpecker, at katawan ng ostrich. Ito. Pinagtagpi-tagpi lang na halimaw to, di ba? Ang Phoenix ko ay isang banal na nilalang mula pa noong unang panahon. Palalampasin ko pa kung pinagtagpi-tagpi lang ang halimaw na to. Pero bakit pati salaming maitim at leather jacket ay mayroon din ito? Sa mundong ito ng sining ng paglilinang, ano pa ba ang hindi ko nalalaman? Sa bagay, sa nakaraan kong buhay, ang pinakakinasusuklaman ko ay ang mga mayayabang na nagkukunwari lang naman. Sa buhay na ito, tuturuan ko kayong mga banal na nilalang ng matinding leksyon. Isang banal na nilalang pala ito. Ha ha ha, ang sinaunang banal na Phoenix. Paano naman mananalo si Cheng Qiang? Sige na nga, kung sinasabi ninyong Phoenix yan, di sige. Kaagila, tanggalin mo muna ang pulang balahibo at matulis na tuka ng ostrich na yan. Pati na rin ang leather jacket niya, sirain mo. HMP. Walang makakatalo sa husay ko, kaagila, sa iyo na nakasalalay ito. Ang lakas ng aura ng halimaw na ito. Mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Phoenix. Paano naging posible ang ganito? Pero, paano?
Paano niya nahubog ang ganoon katatakot na dambuhalang nilalang? Ang makalikha ng ganyang banal na nilalang gamit lamang ang ordinaryong mahiwagang putik. Ang batang ito ay isang henyong sumusulpot lamang minsan sa 1,000 taon. Ha 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 ha. Bata, ang dambuhalang nilalang na gawa sa ordinaryong mahiwagang putik, gaano man kalakas ay nananatili pa ring isang karaniwang nilalang lang. Habang ang sa aking Phoenix ay nag-uma pa sa mahiwagang enerhiya. Hindi ako naniniwalang ang kakaibang ibon mong yan ay makakatagal sa akin pa. Inex. So good, Phoenix, durugin mo siya. Talagang isa nga itong mahiwagang hayop. Kaagila, kaya mo ba yan? Ha? Tito Makbo ba siya? Ha 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 ha. May hitsura lang pala pero walang ibubuga. Nang makita ang aking Phoenix, hindi man lang nakatayo sa takot. Paano nangyari yun? Ngayon lang ako nakabalita ng dambuhalang nilalang na tumatakas. Naghahanap ka ng gulo, Phoenix, patayin mo siya. Ang Phoenix ni Yan Mingho ay nakaabot na sa antas ng isang tunay na mahiwagang hayop. Sa tingin ko, walang laban ng malaking ibon ni Cheng Qiang sa kanya. Masyadong hilaw ang pagkakagamit niya sa enerhiya ng Phoenix. Mukhang may problema pa rin sa anyo nito. Hindi pa tapos ang laban, malalaman pa natin kung sino ang huling tatayo. Imposible. Paanong naging ganyan kalaki ang manok na yan? Paanong naging mas mabilis pa yan sa aking Phoenix? Paano? Bakit napakaraming enerhiya ang dumadaloy pabalik sa akin? Paanong nangyari to? Ha ha ha, noong una, hindi rin ako naniwala. Ngunit iyon talaga ang katotohanan. Kaya wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. At napakapuro ng espiritual na enerhiyang ito. Walang kahit katiting na bahid ng madilim na sining. Kaya nga, talagang isang henyo si Cheng Qiang. O mas magandang sabihing isa siyang pambihirang henyo. Mukhang magkakaroon na naman ng bagong dakilang talento ang ating sekta. Dapat natin siyang gabayan at sanayin ng mabuti. Siguradong si Cheng Qiang ang magiging sandigan ng ating sekta sa hinaharap. Sa tindi ng espiritual na enerhiyang ito. Huwag mong sabihing tataas na naman ang antas niya. 6 na buwan akong nagpakasubsob sa pagsasanay pero hindi ko man lang naabot ang tugatog mula sa panimulang antas. Para makasulong sa antas ng tunay na anyo. Si Cheng Qiang naman, matapos lang ang ilang laban, ay malapit nang maabot ang rurok ng antas ng tunay na anyo. Ikaw, paanong nakuha mong sipsipin ang lahat ng enerhiya ko? Maraming salamat, Senior Yan. Ikaw, siguradong nandaya ka. Kung hindi, paanong natalo ang aking Phoenix? Senior, huwag ka nang magbiro. Ang balahibuhing hayop mong yan, tatawagin mong Phoenix. Galing yan sa isang napakahalagang sinaunang aklat. Muli kong binuhay ang Phoenix mula sa mga natitirang pahina. Paanong magiging peke yan? Yan, tama na yan. Talo kung talo. Bumalik ka na lang at magsanay ng mabuti. Senior Wang, huwag ka nang masyadong malungkot. Pansamantala lang siyang nauna sa atin ng isang hakbang. Tama ka. Mahahabol din natin siya balang araw. Ang ibig kong sabihin, sa susunod, 100 hakbang na ang magiging abante niya sa atin. Masasanay ka rin. Pinunong Zhang, Elder Go. Sa lakas na mayroon si Cheng Cheng, mukhang hindi na bagay na manatili pa siya sa panlabas na sekta. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito, para iakyat siya bilang isang panloob na disipulo? Wala akong tutol dyan.
Sect leader, kung hahayaan niyo pa ring manatili si Cheng Cheng sa panlabas na sekta, napakalaking kawalan ng katarungan nito para sa kanya. At baka mawalan din ng gana ang iba pang mga panlabas na disipulo. May sarili akong plano. Pambihira ang talento ni Cheng Cheng. At napakasipag pa niyang magsanay. Mula sa araw na ito, opisyal ka nang itinataas bilang isang tunay na disipulo. Ha. Tunay na disipulo, tunay na disipulo. Nagbibiro ba kayo? Nilpasan niya agad ang pagiging panloob na disipulo para maging isang tunay na disipulo. Mukhang kailangan ko na talaga siyang tawaging Senior Cheng mula ngayon. Napakagandang pagkakataon nito. Isang panloob na disipulo pa lang ang nasipsip ko, tumaas na agad ang antas ko ng isang level. Kung makakasipsip pa ako ng kapangyarihan sa ilan pang mga tunay na disipulo, baka maging sect leader pa ako. Maraming salamat po, sect leader. Bakit naman siya lang ang pwedeng umakyat ng 2 ranggo ng sabay? At maging isang tunay na disipulo pa. Kitang-kita naman ang lakas niya. Kahit si Yan Mingho na matagal ng panloob na disipulo ay natalo niya. Ano pa ang nirereklamo mo dyan? O baka gusto mong haminin si Cheng Cheng? Huwag na lang pala. Hayaan mo na kung maging tunay na disipulo siya. Panlabas na disipulo lang naman ako. Kaya wala akong pakialam doon. Junior brother yan, kapag pumasok na si Cheng Cheng sa panloob na sekta, titiyakin kong makakatikim siya sa akin. May kaunting lakas lang siya. Pero kung umasta, parang minaliit na niya tayong mga panloob na disipulo. Masyado na siyang mayabang. Sige, magtulungan tayo para turuan siya ng leksyon. Tuturuan natin siya kung paano rumispeto sa kanyang mga senior. Maraming salamat sa inyong tatlo, mga senior. Kaya lang, medyo mahirap talagang kalabanin si Cheng Cheng. Kailangan nating maging maingat. Gaano ba siya kahirap kalabanin? Ilang araw pa lang siyang nakapasok sa sekta natin. Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Tiyak na ipaghihiganti ka namin. At Sing. Heto na naman, ano kayang magandang balita ngayon? Ngunit ang pambihirang banal na putik na ito, ay talagang hindi maihahambing sa karaniwang putik. Ang karaniwang putik ay kayang humubog lamang ng mga normal na nilalang. Ngunit ang mga nilalang na hinubog mula sa pambihirang lilang putik na ito, ay nagtataglay pa nga ng sariling diwa at buhay. Baka nga, magawa pa nitong buhayin ng isang katulad ng maalamat na phoenix. Tiyak na napakataas ng kailangang espiritual na lakas para sa mga maalamat na nilalang na iyon. Medyo kulang pa ang kasalukuyan kong kakayahan. Sa katunayan. Pero maaari ko namang subukan muna sa mga karaniwang maalamat na nilalang. Sana ay hindi ako biguin ng mga piniling disipulo. Sa kanila nakasalalay ang espiritual na lakas na kailangan ko para makalampas sa antas ng pagpapakita. Magsiyasat muna kayo. Kailangan muna nating dumaan sa loob ng sekta para makapunta sa lugar pagsasanay ng mga disipulo. Hindi ko alam kung ang mga kapatid ko sa loob ng sekta ay handa pa ring makipagpaligsahan sa akin. Ikaw pala si Chen Qiang. Sino kayo? Kami ang iyong mga nakatatandang kapatid. Nabalitaan naming napakayabang mo raw. Naparito kami upang turuan ka ng mga tuntunin sa loob ng sekta. Tuturuan ninyo ako ng mga tuntunin sa loob ng sekta. Pero ako. Bakit? Espesyal ka ba? Kahit ako na pinuno ng mga disipulo sa loob ng sekta ay hindi ka pwedeng turuan. Nabalitaan, kung natalo mo ang espiritu ng mabangis na tigre gamit lang ang karaniwang hayop, pati na ang maalamat na phoenix, bakit hindi mo muna ito ipakita sa amin? Ibig mo bang sabihin ay gusto mo akong haminin? HMPH, bakit? Natatakot ka na ba agad? O baka naman nandaya ka lang para manalo kahapon? Takot ka nga. Akala ko pa naman ay may ibubuga ka. Ni hindi mo man lang magawang lumaban. Ang totoo, natatakot ako na baka kayo ang hindi manggahas na lumaban sa akin. Gustong-gusto ko ang hamunan, kaya sige, simulan na natin. Gaya nga ng sinabi ni kapatid na yan, napakayabang mo talaga hanggang ngayon.
Tatlo, parang medyo konti yata. Hindi ko alam kung sapat ba yan. Para sa pag-usad ko mula sa yugto ng pagpapakita patungo sa yugto ng pagbabago. Sapat ba ang tatlong tulad ninyo para doon? Wala na bang iba? Para kalabanin ang isang nasa yugto ng pagpapakita na tulad mo, gaano pa karaming tao ang kailangan natin? Napakayabang mo talaga at walang alam. Ang aming senior son ay isang malakas na mandirigma sa yugto ng pagbabago. Huwag mong sabihing iniisip mong mananalo ka talaga. Ha 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 ha. Yugto ng pagbabago baka mo. Pwede na, pwede na. Kaya dalian nyo na. Lumabas ka, Haring Lobo ng Kadiliman. Oh, lumabas ka, Shijo. Lumabas ka, Mengma. Kamangha-mangha nga naman. Ang Tan Lang, Shiju, at Mengma na ito, ay mga napakalakas na mahiwagang nilalang sa mga alamat. Chen Qiyang, pagbabayaran mo ang iyong kayabangan. Pagkatapos ng labang ito, kailangan kong hugasan ang aking mga mata. Buti na lang at ang napausbong lang niya ay ang Tiango mula sa alamat ng Shanghai. Kung hindi, baka hindi natin ito nakayanin. Nagbibiro ka ba? Gagamit ka ng aso para talunin ang mga mahiwagang nilalang namin. Nangangarap ka ng gising. Kung pangarap lang to ng gising, malalaman natin kapag sinubukan mo. Lumabas ka, Tiango. Puksain mo ang tatlong kakaibang halimaw na yan. Anong uri ng mahiwagang nilalang ito? Bakit napakahiwaga at nakakapanghilakbot nito? Senior. Mabuti pang. Sumuko na lang kaya tayo. Senior Zon, paano mo naman nasabing ang Tiango ay nakakapanghilakbot? Ang Tiango ay isang banal na hayop na nilikha para puksain ang masasamang espiritu. At sa tingin ko, kayong tatlo ang totoong masama rito. Hindi ako naniniwala. Isang hamak na nilalang lang ang kaya niyang ipatawag sa yugto ng pagpapakita. Gaano ba yan kalakas? Sabay-sabay tayong sumugod. Sugod. Ang sarap sa pakiramdam, ganyan nga ang lakas ng yugto ng pagbabago. Paano nangyaring naging posible to? Maraming salamat sa inyong handog, mga kapatid. Cheng Qiyang, napakalakas ng loob mong hindi igalang ang nakatataas sa iyo. Isa iyang malaking paglabag sa batas ng sekta. Kahapon lang, itinalaga na ako ng pinunong guro bilang pangunahing disipulo. At ngayong araw naman, napadaan lang ako rito sa loobang sekta.
Pero hindi ko akalaing sasalubungin niyo ako ng ganitong kalaking regalo. Aking mga kapatid sa sekta. Napakabait naman ninyo. Masyadong masikip ang lugar na ito. Hindi natin maipakikita ang buong lakas natin. Kung may lakas ng loob kayo, doon tayo magtapatan sa arena ng sekta. Sige, walang problema. Cheng Qiang. Sinwerte ka lang kanina sa harap ng tarangkahan ng bundok. Masyadong masikip doon kaya hindi namin magamit ang buong lakas namin. Pero ngayon, ipakikita namin sa iyo ang totoong lakas ng aming pinagsamang porma sayon. Senior Brother Shan. Ang pinagsamang porma sayon ay para lamang sa pakikipaglaban sa mga kaaway. Bakit natin ito gagamitin sa isang simpleng labanan dito sa loob ng sekta? Ninakaw niya ang ating espiritual na lakas. Dahil sa kanya, bumaba ang antas ng aking kapangyarihan. Kung hindi natin siya ituturing na kaaway, ano siya? Sige. Mukhang gagamitin na nila ang pinakamalakas nilang atake. Kailangan ba talagang umabot sa ganoon? Magkakasama naman tayo sa iisang sekta. At araw-araw naman tayong nagkakaharap dito. Ito ang Chitu, ang sinasakyang hayop ng sinaunang Diyos ng digmaan. Cheng Qiang. Inaamin mo na ba ang pagkakamali mo? Seryoso ba, Chitu ang tawag mo riyan? Bakit, hindi ka ba sang-ayon? HMP, Cheng Qiang, kung kamatayan talaga ang hinahanap mo, pagbibigyan ka namin. Gusto niyo akong mamatay? Noong una, pinagbibigyan ko lang kayo dahil magkakasama tayo sa sekta. At ayaw ko sanang pumatol sa inyo. Pero dahil dyan, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpaubaya ngayon. Apoy pala ang gusto niyo, ha? Pero mukhang lampa naman ang pulang asno ninyo, nanginginig na nga o. Huwag ka munang magsaya. Hindi ako naniniwalang. Hindi ka namin kayang talunin kahit 3 kaming laban sa iyo. Chitu, sugod. Sige na, sugod. Oh. Senior. Huwag po. Ang espiritual kong lakas. Napakaraming enerhiya ng apoy ang nakuha ko mula sa katawan ng nilalang na iyon. Mukhang makakatawid na ako sa antas ng pagbabagong anyo sa pagkakataong ito. Masyado naman kayong mabait, napakagalang ninyo talaga. Ang tagumpay ko sa pagtawid sa antas ng pagbabagong anyo ngayong araw ay utang ko sa tulong ninyong 3 junior ko. Haha, napakabubuti ninyong tao. Dahan-dahan lang. Welcome kayong bumalik sa susunod para makipagsukatan muli ng lakas sa akin. Ay, oo nga pala, mga junior. Sa susunod, magsama pa kayo ng mas maraming tao, ha? Ha ha ha. Ang mga tunay na alagad ay tiyak na napakalalakas, hindi ba? Sana ay makapagsukatan kami ng lakas ng mga nakatatanda kong senior. Kung hindi, kailan ko pa kaya maaabot ang pangarap kong maging tagapagligtas? Bakit ngayon ka lang dumating? Masyado po kasing naging magiliw at maasikaso si Elder Go. Kaya naman napilitan po akong makipagsukatan ng lakas sa kanila. Kung hindi po, ayaw talaga nila akong paalisin. Nakatawid ka na ba talaga sa antas ng pagbabagong anyo? Swerte lang po talaga, sinwerte lang. Dahil din po ito sa tulong ng mga junior ko. Sige na, dahil isa ka na ring tunay na alagad ngayon. Dapat mong sundin ang mga patakaran. Mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong labanan sa loob ng sekta. Mahigpit ding ipinagbabawal ang lihim na pag-aalay. Pero maaari naman po ang normal na paligsahan, hindi ba? Siyempre hindi. Ngunit ang mga tunay na alagad ay kailangang maglaban buwan-buwan para sa kanilang ranggo. Lahat ng mga tunay na alagad ay obligadong lumahok.
Ang laban sa arena ngayong buwan ay magsisimula na bukas. Dahil bago ka palang na-promote, maaari ka munang hindi sumali ngayon. Paano naman kung hindi ako sasali? Dahil isa na akong tunay na alagad. Dapat lamang na maging magandang halimbawa ako sa iba. Kaya naman kailangan ko talagang sumali sa labanang ito sa arena. Ang espiritual na hayop ng isang tunay na alagad ay hindi kailanman maihahambing sa mga panloob na alagad. May mga ranggong mas mataas na may kakayahan ng magpalabas ng higanteng anyo ng 10,000 tao. Payo ko sa'yo, maghinay-hinay ka muna. Huwag kang masyadong magpumilit, Elder Go. Hindi mo ako kilala. Kapag sinabi kong kaya ko, ibig sabihin ay kaya ko. Sige nga, titingnan ko. Kung paano mo mapapatunayan yan. Kapag nasugatan ka mamaya, huwag mo akong sisihing hindi kita binalaan. Para naman akong sinusubuan ng pagkakataon. At kung hindi ko pa ito sasamantalahin, ay para ko na rin binaliwala ang mabuting loob ng aking kapwa-alagad. Ha? Elder Go, kahapon lang naging tunay na disipulo si Cheng Qiang. At ngayon ay sumasabak na agad siya sa ganitong labanan. Hindi ba parang hindi ito angkop? Oo nga, tila hindi nga angkop. Kung ganoon, bakit mo pa siya hinayaang sumali? Hindi ba't sinasadya mo lang siyang gipitin? Ako, pinag-iinitan ko siya. Siya mismo ang mapilit na sumali. Kahit pigilan ko ay ayaw magpatigil. Ganoon pala. Mabuti na rin iyon para makita niya ang lakas ng mga tunay na disipulo. Nang hindi siya maging masyadong mayabang. Kung hindi lang magkaiba ang mukha ninyong dalawa, HMPH. Iisipin kong anak mo siya sa labas. Sa totoo lang, may balak talaga akong amponin siya bilang aking anak. Magsimula na tayo. Maaari nang umakyat ang mga nais humamon. Ang huling magwawagi ang hihirendyang pinunong disipulo ngayong buwan. Mga kapatid, sana ay gabayan ninyo ako. Hoy! Hindi ka ba aakyat doon para makipaglaban? Paano kung manalo ka? Manalo? Bago ka lang siguro rito, no? 10 buwan ng matagumpay na nadedepensahan ni Senior Brother Fang ang kanyang posisyon. Sino ba naman ang gustong maunang umakyat doon para lang magpabugbog? Ang lakas ni Senior Brother Fang ay matagal nang umabot sa antas ng tunay na diwa. Kahit ikumpara pa sa mga ordinaryong elder. At hindi rin naman sila magpapatalo. HMPH, sinabi mo pa. Tingin ko, kailangan muna nating hintayang ma-promote si Senior Fang bilang elder. Bago tayo magkaroon ng pagkakataon. Hi! Para maaga ang posisyon ng unang senior brother, Chen Yixen, ay mas malakas sa akin ng isang buong antas. Kung matatalo ko siya, hindi ba't direkta akong makakapag angat ng isang maliit na antas? Dahil nagpapakumbaba naman ang lahat, hindi na ako mahihiya. Nababaliw na ba siya? Bago pa lang siya pero may lakas ng loob na siyang haminin si Senior Fang. Junior brother. Bago ka pa lang na-promote bilang tunay na disipulo. Pero gusto mo na agad agawin ang posisyon ng unang senior brother. Hindi ba parang masyado kang nagmamadali? Pasensya na po, senior. Pero tungkol sa posisyon ng unang senior brother, wala akong interes doon. Kung ganoon, bakit ka pa umakyat dito? Dahil interesado ako sa'yo. O mas tamang sabihin. Interesado ako sa iyong higanteng alimainggong halimaw. Gusto kong subukan kung ang makukuha kong espiritual na lakas ay sapat na para tulungan akong makaangat sa susunod na maliit na antas. Napakahambog mo. Kung ganoon, huwag na nating pahabain pa ang usapan. Laban, bago pa man sila magkaharap may narinig ng anggal ng tigre.
Ipinapakita nito na may sariling kaluluwa na ang higanteng alimainggong halimaw ni Fang Ziroy. Mukhang nakuha na ni Fang Ziroy ang kaunting diwa ng tunay na kamalayan. Tiyak na mahihirapan siya ngayon. Senior. Anong klaseng nilalang ba yan? Nakikilala ko ang mga paa. Nakikilala ko rin ang ulo. Pati ang katawan ay pamilyar sa akin. Pero bakit kapag pinagsama-sama na sila, hindi ko na alam kung ano yan. Ito ay isang napakabihirang. Ang mabangis na nilalang na nakatala sa mga sinaunang kasulatan ay tinatawag na dragon, tigre, at leopardo. Sinasabing gustong-gusto ito ng mga sinaunang tagapagsanay nitong napakabangis na nilalang. Nakarating na ba talaga ang dragon, tigre, at leopardo sa mundo ng kultibasyon? Tunay ngang hindi biro ang lakas mo, Senior. Na nagagawa mo pang palabasin maging ang ganitong mabangis na nilalang. Ayon sa patakaran, kapag nasa loob ka na ng arena, hindi ka na pwedeng sumuko. Pero dahil naging tunay na alagad ka na, maaari tayong gumawa ng eksepsyon sa pagkakataong ito. Hindi na kailangan. Isa lamang naman itong mabangis na nilalang. May sarili akong paraan para harapin ito. Seryoso ba siya? Paano kung ang mabangis na nilalang na iyon ay hindi makapagpigil? Buhay na ang nakataya roon. Bakit biglang kumulog? Uulan ba? Hindi naman siguro. Kani-kanina lang ay tirik ang araw. Ito ba ay isang mahiwagang tanda sa kalangitan? Ito kaya ang maalamat na banal na nilalang. Ang bigyan ng banal na diwa si Ginoong Jun ay napakahirap pala. Mukhang hindi pa sapat ang antas ng aking kapangyarihan. Mabuti na lang at hindi ako nabigo. Ang kuwin iyon na ito ay tunay na. May taglay na kakaibang diwa. Mukhang baka na may iisang paa. Kumikinang na parang araw at buwan. At ang angle ay parang kulog. Ito nga ba ang kuwiniyo? Na bahagya lamang nakatala sa mga banal na kasulatan ng aming sekta. Ang ganyang kakaibang nilalang ay naghahangad pang tapatan ang aking dragon, tigre, at leopardo na naginip ka ng gising. Tuluyan mo ng ginalit ang dragon, tigre, at leopardo. Sa pagkakataong ito, si Hubao ay talagang nasa panganib ang buhay. Ang haligi ng kidlat kanina, bagaman nakatatakot. Pero mukhang yun na ang huli niyang lakas para sa pag-ataking iyon. Sabi ko na nga ba, ang kakaibang bakang ito ay siguradong hindi tatalo kay Long Hubao. Huwag ka nang magmatigas, bumaba ka na riyan. Kapag nagpumilit ka pa, baka buhay mo na ang maging kapalit. Ang aking Long Hubao ay natalo talaga. Si Senior Wang ay natalo lang sa isang baguhan. Hindi ako naniniwala. Bagaman malakas din ang giant crab beast ni Cheng Qiang. Pero siguradong nagparaya lang si Senior Fang. Maniwala ka man o sa hindi, hindi na rin makakatayo ang Long Hubao na iyon.
Paano namang mangyayari iyon? Inagaw mo ang lahat ng espiritual na lakas. Senior, hindi ka naman siguro ganyan kada mo, di ba? Ang kaunting lakas na ito. Ituring mo na lang na suporta para sa iyong junior. Cheng Qiang, sumusobra ka na. Oo nga, kahit na natalo si Senior Fang. Hindi mo pa rin dapat kinuha ang lahat ng kanyang espiritual na lakas. Kung kaya nyo rin sanang makuha ang lahat ng espiritual na lakas mula sa pagkapanalo sa laban, at ibalik ito sa inyong sarili. Palalampasin nyo ba ang pagkakataong yon? Imposible. Kamatayan sa loob ng Transformation Mirror. HMPH. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Subukan nyo akong harapin. Kung hindi, ang posisyon ng pinakamatandang disipulo ay mapupunta na sa akin na isang baguhan lang. Ganyan na ba kaya yabang ang mga baguhan ngayon? Nandito na si Tung Yuan. Tapos na ang pagmamayabang mo. Tunay ngang si Senior Tung Yuan, ang tanging direktang disipulo ng sekta natin. Ang espiritual na lakas ng hukbong ito. Hindi ko akalaing kaya nitong panatilihin ang dambuhalang anyo ng ganoon katagal. Tung Yuan. Labanan nito sa arena ng mga tunay na alagad. Direktang alagad ka na nga. Bakit ka pa sumasawsaw dito? Hindi lang matanggap ng alagad na ito na may taong ganyan kayabang. At sa sarili pa niyang mga kasamahan sa sekta, ay nakuha pa niyang magmalupit kaya hindi ko kayang manood na lang ng walang ginagawa. Kung mananalo si Cheng Cheng sa labanang ito, makukuha niya ang buong balik ng espiritual na lakas. Hindi niya kontrolado ang bagay na ito. Huwag mo nang palakihin pa ang usaping ito. Umurong ka. Dahil makukuha mo naman ang buong balik ng espiritual na lakas. Kung sakaling manalo ka, laban sa akin. Sapat na yun para makaakyat ka sa tunay na antas ng kapangyarihan. Nangangahas ka bang labanan ako? Cheng Cheng, huwag kang magpaloko. May sariling isip at talino na ang dambuhalang alimango nitong Yuan. Hindi ito maihahambing sa mga karaniwang dambuhalang alimango. Wala kang pag-asang manalo. Kahanga-hanga ba, pero ang nilalang na ito mula sa mitolohiya ng kanluran. Ang center ay nagawa pang mapanatili ng buong buo hanggang ngayon. Samantalang ang ating bansang Huaxia ay nagkulang pa sa mga talaan tungkol sa mga karaniwang mababangis na hayop. Tiyak na may mali rito. Kung takot ka, manahimik ka na lang at magpakumbaba sa susunod. Ako, takot. Ikaw na isang kalahating hayop, ay hamak na pain lamang sa mitolohiya ng kanluran. Kahit may sarili pa itong isip. Ano naman ngayon? Ang aking center ay nakuha ng sekta sa napakalaking halaga para lang maibigay sa akin ang buong talaan nito. Nangangahas ka pa talagang hamakin ito ng ganyan dahil naghahanap ka ng kamatayan. Pagbibigyan kita. Napakalaking halaga para lang sa talaan ng isang center. Hindi ba't nagmukha ka lang uto-uto niyan? Cheng Cheng. Huwag kang bastos. Ang center na ito ay personal na nakuha ng punong guro mula sa kanlurang rehiyon para kay Tung Yuan. Isa ito sa napakakaunting higanteng halimaw na may kumpletong talaan ng angkan. Kaya naman nabiyayaan ito ng sariling diwa. Kaya pala hindi ito isang binuong halimaw lang ngayon. Kasi hindi pala pwedeng bigyan ng diwa ang mga binuong halimaw. Cheng Qiang. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako ng ganyan. Ngayong araw, isa lang sa ating dalawa ang makakaalis sa arena ng buhay. Maswerte ka ngayon. Humanda kang makita ang iyong mga ninuno. Kahit nasa antas pa lang ng transformasyon ang batang ito, nakakayanan na niyang gisingin ang diwa ng higanteng halimaw. Talagang napakatindi ng kanyang likas na talento. Bakit biglang lumamig ng ganito? Hindi ba't tag-init ngayon? Medyo nga.
Ang higanteng halimaw na ito ay mayroon ng 30% ng diwa. Mukhang hindi nagkamali ang aking mga mata. Napakaliwanag ng kinabukasan ng batang ito. Tunay na natatangi ang kanyang talento. Pero si Tung Yuan ay direktang alagad ng punong guro, hindi rin biro ang kanyang talento. Kailangan muna nating makita kung mabubuhay si Cheng Qiang sa kanyang mga kamay bago natin pag-usapan ang hinaharap. Hay! Napakagaling ng batang ito sa lahat ng bagay. Kaya lang, napakahilig niyang maghanap ng gulo. Hayaan nating maging leksyon sa kanya ang araw na ito. Kapag nanganib ang kanyang buhay mamaya, kahit parusahan pa ako ng punong guro, kailangan ko pa rin kumilos. Ang magawang mapakilos ang kapangyarihan ng langit at lupa, ay masasabing may kaunting kakayahan din siya. Ngunit hanggang dito na lang siya. Hindi ako makapaniwala. Isang kahangahangang higanteng halimaw. At kumpara sa centaur ni Senior Brother Tung Yuan, mayroon pa itong karagdagang pares ng mga pakpak. Ang astig. Haha. Isang higanteng halimaw na walang ginawa kundi magtago. Cheng Qiang. Kahit na may kaunting diwa na ang iyong higanteng halimaw, malayo pa rin ito sa kakayahan ng aking centaur. Hindi man lang ito makakatagal ng matagal dito. Hanggang kailan kaya ng kapangyarihan mo? Sumuko ka na. Pwede kitang buhayin, kaya sabihin mo. Kaya mo ba talaga? Z. Ming. Oh. Si Senior Brother Dong Yuan ay natalo. Hindi ba ako nagkakamali ng tingin? Isang pambihirang center iyon. Pero napatay sa isang tira lang. Paanong nangyari yun? Hindi pa kailanman natatalo ang mga center. Paano siya natalo sa isang gumagapang na nilalang? Dadalhin ko muna si Tung Quan sa sect leader para magpagamot. Kung walang haamon sa tunay na alagad ngayong buwan, pilit na magpapakitang gila si Senior Brother. Senior Brother. Nagtagumpay nga. Puro na lang mga putol na bahagi. Kaya naman pala tuyot na tuyot ang mga alagad sa sekta. Pawang mga pinagtagpi-tagping halimaw lang naman ang mga alaga nila. Ang tanging normal na center ay binili pa sa napakamahal na halaga sa labas. Ang sekta ng Chizu. Ay may napakamababaw na pundasyon. Alam mo ba kung gaano karaming sinaunang? Maging mga prehistorikong mahiwagang nilalang ang nakatago rito, at maging ang mga banal na hayop. Matanda, sino ka ba? Isa lamang akong hamak na utusan sa sekta. Hindi ko lang may sakmura ang kawalan mo ng utang na loob. Sinong walang utang na loob? Huwag mo akong paratangan ng ganyan. At isa pa, puno ang silid na ito ng mga putol na kamay at paa. Wala ka man lang makikitang buo. Bukod sa panlilinlang sa mga tao, ano pa ba? Ang silbi ng mga ito. Kung wala ang mga putol na bahaging ito, wala ka man lang pagkakataong pagtagpi-tagpiin sila. May ilang banal na hayop, na kahit 3 o 5 bahagi lang ng kanilang banal na anyo ang mapagsama. Ituturing pa rin silang pinakamalakas na kapangyarihan. Sige, hindi ko na pagtatalunan yan. Pero sa pinakamataas na, nasa 3 hanggang 5 bahagi na lang yan ang tunay nitong lakas.
Noong malaking digmaan noon, ang mga disipulo at mga nakatatanda sa sekta ay nagawang magtaboy ng hindi mabilang na kaaway gamit lamang ang ganoong kaliit na kapangyarihan. Bakit sa pananalita mo ay parang wala itong kwenta? Wala naman akong sinabing ganyan. Ito ay isang sinaunang Diyos ng digmaan. HMP, kahit na hindi ito kumpleto, at mga binti na lamang ang natitira. Ang pagpapalabas pa lang ng espiritu nito ay sapat na para maging walang katapat ang lakas nito. Kayang-kaya nitong talunin ang dambuhalang halimaw ng kanlurang rehiyon sa buong lakas nito, nang napakadali lang. Ganoon ba talaga kalakas yan? Binti na nga lang ang natira, magiging walang katapat pa rin. Bata ka ngang walang alam. Ano bang alam mo? Kahit maliit na bahagi lang ng espiritu ng sinaunang Diyos ng digmaan, ay sapat na para talunin ang sino mang kapareho niya ng antas. Saktong-sakto ah. Ano nga palang pangalan ng sinaunang Diyos ng digmaan na sinasabi mo? Ang pangalan ng Diyos ng digmaan na ito ay si Lubo. Tama ka. Kayang-kaya nga niyang talunin ang lahat ng kapareho niya ng antas. At sa mga sinaunang Diyos ng digmaan, wala talaga siyang katulad. Kahit nakatamtaman lang ang lakas mo. At napakayabang mo. Kahit papaano ay may nalalaman ka rin naman. Ikaw na matanda ka. Lagi mo na lang akong minamaliit. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga si Lubo. Konting hubog pa. Hindi ko na kaya. HMP. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Hindi mo pa nga kayang kontrolin ang isa. Na mabangis na mandirigma ng 3 kaharian. Ang batang ito. Nasa maagang yugto pa lang ng tunay na antas pero gusto na agad humubog ng buong anyo ng tao. At ang nakapagtataka. Nagawa nga niyang bigyan ito ng buhay na espiritu. Konti na lang. Konting-konti na lang talaga. Teka, anong nangyayari? Konti na lang talaga. Ano yung bagay na yun? Direksyon yun ng piitan ng mga demonyo. May nagbukas sa piitan ng mga demonyo. Hoy, matanda. Anong klaseng lugar ba ang piitan na to? Parang may nakakulong na magandang bagay doon, ah. Ikinulong sa piitan ng mga demonyo ang isang sinaunang demonyo. 1,000 taon na itong hindi nabubuksan. Bakit bigla na lang ngayong araw? Dakilang nakatatanda, lumuluwag na ang selyo sa piitan ng mga demonyo. Nagsisimula ng lumabas ang maitim na enerhiya. Ang matandang ito, siya pala ang dakilang nakatatanda. Isama niyo naman ako. Isang hamak na disipulo ka lang, bakit ka nakikisali sa gulo? Ang mga halimaw sa loob ng piitan, hindi mo kakayaning labanan. PSH. Nakatatanda. Paano kung ang mga halimaw na yun ay maaari ding magbigay ng kapangyarihan sa atin? May kakaiba nga kay Cheng Qiang. Kaya niyang sipsipin ng buo ang kapangyarihang nagmumula sa mga dambuhalang halimaw. Bakit hindi natin siya isama? Bawal kumilos ng walang pahintulot, naintindihan mo. Huwag kang mamamatay. Lahat ng disipulo, umurong kayo ng 10 milya. Huwag kayong lalapit. Lahat ng nakatatanda, makinig sa aking utos. Pumunta kayo rito agad. Ang selyo ng piitan ng mga demonyo. Bakit bigla na lang lumuwag? Makinig kayong lahat sa aking utos. Ihanda ang selyo laban sa demonyo. Pigilan muna natin ang maitim na enerhiyang ito. Ang selyo laban sa demonyo. Napigilan ba? Akala ko naman kung gaano kalaking gulo. Hay!
Kung ganoon, bale wala lang ba ang inihanda kong panlaban? Bilis, umalis na tayo. Nakatatandang mo. Yamang gustong patunayan ni Chen Qiang ang kanyang sarili. Hayaan na natin siyang sumubok. Isang ordinaryong diwata ay nakalikha na ng ganoon kabanal na nilalang. Ang batang ito ay isang pambihirang henyo na sumisibol lang minsan sa 1,000 taon. Ha ha ha. Naisip ko nga talagang ampunin siya bilang anak ko. Sinabi ko bang patatawarin kita? Sana ay maging payapa ang huli mong paglalakbay. Sa pagkakataong ito, kailangan ko na magpakabayani. Huwag kang magpumilit, umurong ka. Hindi ito ang laban ng maaari mong salihan. Ang demonyong dugo na ito ay hindi bababa sa rurok ng antas ng Fax Iyang. Anong balak mong gawin? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang tunay na Panginoon ng pagtataboy ng demonyo. Sige, magkasundo tayo. Tingnan muna natin ang mangyayari. Napakalakas ng loob mong halimaw. Paano ka nang ahas na sa harap ko, ang tunay na Panginoon, ay maging ganito kalapastangan? Banal na sumpa ni Zhongkui. Masasamang espiritu at kampa ng kadiliman. Ngayong nakatapat ninyo ako, para na rin kayong bumangga sa pader. Mga demonyo at masasamang espiritu, banal na bahaghari ng katwiran. Paano ninyo nagawang maghasik ng kaguluhan? Tanggapin ninyo ang kamatayan. Masama ito, muling nagtitipon ng masamang enerhiya. Kaibigan, hanggang sa muling pagkikita. Bakit napakatumpak ng espiritual na lakas na bumabalik sa kanya? Paano niya nagawa iyon? Haha, napakakakaiba talaga ng kinalabasan nito. Kapag nanalo sa labanan ng isang karaniwang alagad, maswerte na kung maibabalik sa kanya kahit 5% ng espiritual na lakas. Pero siya, sa tuwing lumalaban ay tuluyan niyang nilalamon at sinisimot ang espiritual na lakas ng kalaban. Hay, kahit mumo ay walang natitira. Dati nga ay pinaghinalaan ko siyang kabilang sa sekta ng demonyo. Pero ngayon, maging ang mga kampa ng kadiliman kapag nakita siya, ay tiyak na iiwas at lalayo sa kanya. Isang buong antas ng kapangyarihan. Direkta siyang sumulong mula sa unang yugto ng Shenian, at tuluyang nakapasok sa unang yugto ng Fuling. Isang buong antas ng kapangyarihan ang nilaktawan niya.
kataas-taasang elder. Naaalala ko po nung lumampas kayo mula sa antas ng tunay na paningin patungo sa antas ng espiritu. Ay inabot kayo ng buong 30 taon, di ba? HMPH, ano naman kung 30 taon? Normal na bilis lang yon. Iba ang batang ito, hindi siya normal. Nasa antas ng espiritu na siya. Sa pagkakataong ito, makakagawa na ako ng mas matitinding bagay. Cheng Qiang, malaki ang naitulong mo sa pagpuksa ng mga demonyo at pambihira talaga ang iyong talento. Dahil dito, ipinapasya ko na simula ngayon, itatalaga ka bilang isa sa mga elder ng ating sekta. Pinuno, bago pa lamang po si Cheng Qiang sa sekta natin. Kung gagawin po siyang elder ngayon, hindi kaya masyado pa itong maaga. Maaga, mga elder. Kasi sakripisyo lang ni elder mo. At ngayon ang panahon na lubhang nangangailangan ng tao ang sekta natin. Bukod doon, sa taglay na lakas ngayon ni Cheng Qiang, sapat na ito para hirangin siyang elder. Ito ang banal na putik. Ang mga nasa antas ng espiritu pataas lamang ang maaaring gumamit nito. Gamit ito, mapapalakas mo ang iyong espiritual na kapangyarihan ng 30%. Maraming salamat po, kataas-taasang elder. Gagawin ko po ang lahat para sa ating sekta. Kahit na magbuwis pa ako ng buhay. HMPH, napakahalaga ng banal na putik na yan. Gamitin mo ito ng mabuti sa iyong pagsasanay. Huwag mong sasayangin ang mahiwagang putik na yan. HMPH. Talaga bang naging elder na si Cheng Qiang? Tingnan mo ang plague sa baywang niya, magsisinungaling ba yan? Ano bang alam ninyo? Sa labanang iyon, napatay pa ni Elder Cheng ang mga demonyong dugo. Karapat dapat talaga siyang maging elder. Junior Brother Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Gusto mo bang makipagsukatan ng lakas sa akin ng kaunti? Elder Cheng, isa na po kayong elder ngayon. Hindi na po kayo pwedeng makipaglaban sa mga disipulo. Teka, bigla ko palang naalala. May kailangan pa akong tapyusing pagsasanay. Kailangan talaga umabot sa ganyan. Napakalungkot talaga kapag wala ka ng katapat. Ang astig ko talaga, pinuno. Wala na pong gustong makipagsukatan ng lakas sa akin dito sa sekta. Paano ko pa mapapalakas ang aking kapangyarihan kung ganito? Ang sagradong minahan ng ating sekta sa Hilaga ay madalas salakayin ng mga kampa ng kadiliman kamakailan. Kaya nga namomroblema ako kung sino ang ipapadala ko para magbantay doon. Pinuno, ako na po ang pupunta. Ipadala niyo po ako, gustong-gusto ko na pong umunlad at lalong lumakas. Sige, pumunta ka na. Huwag mo lang pasasabugin ang minahan. Huwag kayong mag-alala, pinuno. Sabi nila may mga kampa ng kadiliman dito, di ba? Nasaan sila? Napakalupit at kakaiba ng mga halimaw ng demonyong sekta. Mas mabuti pang hindi natin sila makaharap. Ang utos ng pinuno ay magbantay lamang. Huwag na nating dagdagan ng problema, sana huwag na natin silang makasalubong. Kung hindi ko sila makakaharap, anong silbi ng pagpunta ko rito? Pipuksahin ko na lang silang lahat ng direkta, para hindi na natin kailangang magbantay pa rito, di ba? May mas magandang paraan ako. Hayaan mo na lang akong patayin ka ng walang kalaban-laban para hindi mo na rin kailangang magbantay. Kanina pa nakatitig sa akin ang batang elder na ito. Baka naman nahuhumaling ka na sa akin. Elder, hindi po maaari. Ang mga kampa ng kadiliman na iyan ay mga mamamatay taong walang awa. Diretso ngang makipag-usap ang batang elder na ito. Hindi tulad ng mga matatandang mapang api sa sekta ninyo, na gusto agad akong patayin sa oras na makita ko. Elder Chen, kung hindi ninyo kayang, sakta ng mangkukulam na ito, ipaubayan ninyo siya sa amin. Umalis kayong lahat sa harap ko. Alam talaga ng batang elder kung paano maging mabait sa magagandang babae. HMM. Kahit papaano, pwede na rin ang makukuha kong kapangyarihan sa iyo. Ang enerhiyang makukuha ko kapag tinalo kita, bagamat hindi sapat para tuluyan akong maging immortal, ay mas mabuti na kaysa sa wala. Para kang insektong sumusubok magpabuwal ng dambuhalang puno. Elder Chen, mag-iingat kayo, ang kanyang lason ay kayang tumunaw ng kahit ano. Batang elder, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka ngayon. Maaari ko pang iwanang buo ang bangkay mo kapag pinatay kita. Ito lang ba? Mukha ngang nakakatakot ang gagamba mo. Pero narinig mo na ba ang tungkol kay Kinky? Mga may lason ang kinakain ni Kinky.
Sana naman ay hindi siya mabaigo sa gagamba mo. Huwag kang tatakbo, sugod. Kainin mo yan. Iyan kaya ang kilabot na demonyong baboy lason. Para sa halimaw na si Kinky, merienda lang ang baboy na yan. Sino ka ba talaga? Ako ang bagong talagang si Elder Chen Qiang, na taga-disiplina ng mga matitigas ang ulo. Huwag kang ang tumakbo. Hindi naman kita kakainin. Paano mo ako dadalhin sa kuta ng inyong demonyong sekta? Gusto kong makipagsukatan ng lakas sa pinuno ninyo. Ano? Elder Chen, huwag po, pagpapatiwaka lang pumunta roon. Ano namang alam ninyo? Ito ang tinatawag na paglusob sa kuta ng kaaway. Para ubusin silang lahat sa isang iglap. Baliw ka talaga. Huwag ng maraming Saturday, lakad na. Bitawan mo muna kaya ako. Kung hindi, paano kita dadalhin doon? Wala naman akong ibang balak. Baka kasi tumakas ka lang. Dadalhin ko na kayo roon ngayon din. Elder Chen, mas mabuti pong magpaalam muna kayo sa pinuno natin. Pag nagpaalam pa tayo sa kanya, huli na ang lahat. Kayong apat, bantayan ninyo ang minahan ng sagradong mineral dito. Babalik din ako agad. Babalik agad. Kuta kaya yon ng demonyong sekta. Anong tinitingin-tingin ninyo dyan? Sige na, lakad na tayo. Wow. Elder yan. Hinto, sino ka? Bakit ngayon ko lang nakita ang mukha mo rito? Pinsan po ako ni Elder yan. Inson, magsalita ka naman. Oo, malayo ko siyang pinsan. Matagal na kaming walang balita sa isa't isa. Ganoon ba? Teka, parang may mali. Bakit nasa iyo ang puso ng sagradong mineral ng matuwid na sekta? Ito ba? Pinulot ko lang yan sa daan habang naglalakad papunta rito. Sanay kasi ako sa hirap noong bata pa ako. Kaya mahilig akong mamulot ng kung ano-anong basura. Nangahas kang bihagi ng elder ng aming sektang Wanmo. Tunay na napakalakas ng iyong loob. HMPH, mamaya, hihilingin ko sa sect leader na itira ang buhay mo. Para masakliyan ko ng maayos ang hindi mo pagpatay sa akin. Hindi ko akalaing ikaw na isang kasapi ng demon sect ay marunong pa palang magpahalaga sa nakaraan. Nagpupugay po, sect leader. Lakas ng loob mong mag-isang lumusob sa aming Wanmo sect. May taglay kang ang tapang. Ikaw pala ang sect leader ng demonic path. Kagiliw-giliw. Isang hamak na nasa paunang antas ng Fooling Realm. Ang may lakas ng loob na magmayabang sa harap ko. Batang elder, hindi pa huli ang lahat para magmakaawa ka. Nandito ako para lumaban, at hindi para magmakaawa. Akala ko naman kung anong matinding alas ang hawak mo. Iyon pala ay umaasa ka lang sa isang pambihirang banal na sandata. Napakalaking kahangalan. Kaya pala ng Black Dragon na magpalabas ng ganyang nilalang. Minaliit ko yata kayo. Tunay ngang hindi pangkaraniwan ang banal na sandatang ito. Hindi lang ito puno ng espiritual na lakas, kundi napakabilis din ang pagkontrol dito. Hindi posibleng maging isang ganap na kilin yan. Siguradong galing lang yan sa mga sinaunang, sirang kasulatan na pinagdugtong-dugtong. Ang aking dambuhalang dragon ay isang perpektong anyo na ipinamana mula sa kanlurang rehiyon. Ang isang pinagdugtong-dugtong na summoned beast tulad ng sayo ay nangangahas pang kalabanin ng aking Black Dragon. Paano ito nangyari? Paano siya nakatagal ng ganoon katagal laban sa aking mga atake? Nasa Fax Iyang realm ako. Habang ang batang ito ay nasa Fooling Realm lang. Ibig bang sabihin? Isa nga itong ganap at perpektong kilin. Bagaman mas malakas ang espiritu ng iyong dambuhalang dragon kaysa sa aking nilalang. Mukhang mahina naman ang tunay nitong kapangyarihan.
Hahaha, naharaan pa nga ang aking Black Flame Dragon Breath. Isang hamak na nasa Falling Realm. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal, mawasak ka. May sapat na espiritual na lakas ang matandang ito, pero ang banal na enerhiya ng aking kilin ay likas na nilikha para linisin ang demonic energy. Habang lalo mo itong nilalapatan ng lakas, mas matindi ang balik nito sa iyo. Sect Leader. Nagawa mo talagang sipsipin ng buo ang ganting kapangyarihan. At maging ang pinakabuod ng aking kapangyarihan ay, ikaw. Mas mukha ka pang kampa ng kadiliman kaysa sa akin. Umangat ako ng 2 antas ng magkasunod. Hindi talaga nasayang ang pagpunta ko rito. Sino? Sino ka ba talaga? Ang bagong hirang na elder ng matuwid na sekta, si Chen Qiang. Dalubhasa sa pagpapasunod sa mga matitigas ang ulo, at may part-time na trabaho sa pagsipsip ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang atresong ito ngayong araw. Hinding-hindi ko ito kalilimutan. Pagdating ng araw, sisingilin kita ng doble. Nangangarap ka ng gising. Siyempre, ang atraso ngayon ay dapat tapusin ngayon din. Chen Qiang, gusto mo ba talaga kaming ubusin ng walang Aitetyra? At burahin ang aming sektang Wanmo na 100 taon nang nakatayo. Hindi kami mga tupang hahayaan na lang magpakatay ng basta-basta. Yamang nandito na rin lang kayo. Mas marami, mas maganda. Chen Qiang, inaamin kong napakalakas mo. Pero sa pagbuo ng porma sayo ng daan-daang alagad ng aking sektang Wanmo, kahit ang mga nasa rurok ng kapangyarihan ay hindi makakalusot ng buhay. Ikaw na nasa antas pa lang ng fuling. Akala mo ba talaga ay kaya mong baligtarin ang mundo? Mabuti, napakaraming tao rito. Baka ito na ang pagkakataon para marating ko ang antas ng Pax Iyang. Lahat ng elder at alagad, makinig sa aking utos, maghanda sa labanan. Seryoso ba to? Li Tianxing. Gusto mo ba talagang magpasimula ng digmaan sa pagitan ng ating mga sekta? Li Tianxing. Ikaw ang unang nagpadala ng mga tao para manggulo sa aming minahan. At ngayon naman ay nag-ipon ka pa ng mga tao para palibutan ang aming elder. Mas mabuting magbigay ka ng paliwanag ngayon din. Ang elder nyo ang pilit na pumasok sa loob ng aking sektang Wanmo. Li Tianxing. Kung labanan ang gusto mo, hinding-hindi uurong ang aming sektang Kangshan. Pinuno, kataas-taasang elder, manood na lang kayo rito. Kaya kung mag-isang ubusin ang buong sektang Wanmo. Chen Qiang, huwag kang magpadalos-dalos. Para sa araw na ito, tinatanggap ng aking sektang Wanmo ang pagkatalo. Hanggang dito na lang ang usaping ito. Paano matatapos ng ganoon na lang? Hindi ako papayag. Bakit kayo nakatingin sa akin? Nagsasabi ako ng totoo. Dakilang elder, nagsisisi akong pinayagan ko siyang pumunta rito. Huli na para sabihin yan ngayon. Li Tianxing. Palalampasin ko ang nangyari ngayong araw. Ngunit simula ngayong araw, hindi na maaaring lumapit ang sektang Wanmo sa aming sekta, o sa loob ng 100 milya mula sa minahan ng Xiani. Sige, pinapangako ko. Kung hindi nalalaban, paano ko mararating ang antas ng Pax Iyang? Pinuno. Hindi natin ito pwedeng palampasin na lang. Matanda, ano bang ginagawa mo? Hindi pa ako tapos lumaban. Palem na. Hindi pa ako tapos lumaban. Li Tianxing, humanda ka. Babalik ako sa susunod.
Pinuno, ano nang gagawin natin ngayon? Magpadala ng mensahe sa lahat ng mga sektang demonyo. Kailangang mapuksa bago pa man lubusang lumakas ang batang iyon. Ang sektang Kangshen. Pinuno, bakit mo ako pinigilan? Kung lilipulin ko ang sektang Wanmo, makakarating na ako sa antas ng Pax Iyang. Hay nako, pinapante kita roon para bantayan ang minahan ng Xiani. Hindi para ubusin ang sektang Wanmo. Kapag naubos ko sila, hindi ko na kailangang magbantay roon. Dakilang Elder, magsalita naman po kayo. Cheng Qiyang, alam mo ba? Kung maghahasik ka talaga ng kamatayan sa sektang Wanmo, tiyak na magsasama-sama ang mga sektang demonyo para sumalakay. At kapag nangyari yun, ang ating sekta, ay hinding-hindi na magkakaroon ng kapayapaan. Sa bagay, may punto ka roon. O kaya, bakit hindi na lang natin sila direktang ubusin lahat? Kung uubusin mo ang sektang Wanmo, tiyak na maghihiganti ang natitirang 6 na sekta. Kapag nagsimula ang isang malaking digmaan, tiyak na hindi mabilang ng mga alagad ng ating sekta ang masasawi at masusugatan. Ikaw ba ang mananagot doon? Cheng Qiyang. Alam kong ginagawa mo ito dahil sa nangyari kay Elder Mo. Pero ang pagpapalakas ay hindi ginagawa para lang magpadalos-dalos sa galit. Gayunpaman, dahil malubha mong nasugatan si Li Tianxing sa pagkakataong ito, talagang nakakagaan ng loob ang nangyari. Magpahinga ka muna ng mabuti sa ngayon. Kung ganoon, maaari ba akong makipag-ensayo ng laban sa iba? Hindi maaari. Bagaman nagpigil si Li Tianxing ngayong araw, ngunit kilala ko ang kanyang ugali. Natatakot akong hindi niya ito palalampasin ng ganoon na lamang. Kung magkakaisa nga ang mga sekta ng madilim na landas, tiyak na magbubunga ito ng isa na namang matinding digmaan. Makasarili ang mga kampa ng madilim na landas. Hindi sila magsasama kung walang sariling pakinabang. Ang inaalala ko lang ay baka gamitin ni Li Tianxing ang kakayahan ni Cheng Qiyang sa perpektong pagsipsip at pagpapalabas ng espiritual na lakas para gumawa ng gulo. Sa mata ng mga kampa ng madilim na landas, si Cheng Qiyang ay tiyak na mas kaakit-akit pa kaysa sa anumang kayamanan o pakinabang. Kailangan nating maghanda at mag-ingat ng maaga. Bukas, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa ibang mga sekta para balaan sila. Kung magbabalak man ng masama ang madilim na landas, dapat ay handa tayong lumaban. Ngunit ang batang yon, kailangan mo siyang bantayang mabuti. Huwag mo siyang hayaang gumawa na naman ng gulo kung saan-saan. Gagawin ko ang lahat para mabantayan siya. Ngunit sa tingin ko, kahit ako ay hindi na niya katapat ngayon. Elder Cheng, ano po ang hawak ninyo sa inyong kamay? Ito ang kasulatan ng one show na kada rating ko lang nais aayos. Mula ngayon, hindi na ninyo kailangang mag-aksaya ng lakas sa mga pinagtagpi-tagping banal na hayop. Wow! Napakagaling talaga ni Elder Cheng. Hindi lang siya malakas lumaban, kaya rin niyang mag-ayos sa mga sinaunang kasulatan. Nabalitaan ko ring nasa tore ng one show si Elder Cheng, at naibalik sa dati ang mga sirang bahagi ng mga estatwa ng banal na nilalang. Pagkatapos nito, aayusin ko ang lahat ng mga sirang estatwang luwad sa tore ng one show, upang muling mabuo at maipagpatuloy ang pamana ng ating Donggaeyo. Mga kasama, may lumitaw na isang kahangahangang nilalang sa sekta ng Kangsha na may kakayahang perpektong sumipsip at maglabas ng espiritual na lakas. Kung hindi natin papatayin ang taong ito, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang ating mga sekta ng madilim na landas. Pinunong Li, totoo ba ang mga sinasabi mo? Mayroon nga bang tao sa mundo na kayang perpektong sumipsip at maglabas ng espiritual na lakas? Ako mismo ang nakaranas nito, kaya paano yun magiging kasinungalingan? Nasa mababang antas pa lamang ng Fuling Realm ang Cheng Qiyang na yon. Ngunit nagawa niyang sipsipin ng 30% ng aking orihinal na lakas. Lakas espiritual. Elderly, ikaw na isang nasa antas Dharma, na masipsipan ng 3 bahagi ng iyong pinagmumulang lakas ng isang nasa antas Fuling lamang, ay mukhang masyado namang pinalabis. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong subukan mismo ang pader ng lungsod na iyon. Ngunit babalaan na kita ngayon pa lang. Kapag naubos at natuyo ang lakas espiritual mo doon, huwag mo akong sisisihin na hindi kita binigyan ng babala.
May ganyang halimaw sa sekta ng Kangshan. Kung hindi natin siya papatayin habang hindi pa lubusang lumalakas ang kanyang mga pakpak, sa hinaharap, isa-isa tayong lalamunin yan. Hindi lang naman ang sekta ng Kangshan ang nag-iisang sekta ng matuwid na landas. Ang sekta ng Chanjian, ang Shanbin Pavilion, at ang One Marriage. Bagamat hindi ganoon kalakas ang mga sektang ito kumpara sa Kangshan. Ngunit kapag kumilos na tayo, magiging malaking sakit sa ulo pa rin kung tutulong sila. Kung ganoon, sabay-sabay natin silang wasakin. Huwag ng maraming salita. Kapag nagkaisa ang 6 na sekta ng matuwid na landas, hindi biro ang magiging lakas nila kumpara sa atin. Kaya kahit manalo pa tayo, karamihan sa ating mga narito ay tiyak na mamamatay at makakasama nila sa hukay. Nasa kanluran ng sekta ng Chanjian, nasa hilaga naman ng Shanbin Pavilion, at nasa silangan ng One Marriage. Ang tatlong sektang ito ang pinakamalapit sa sekta ng Kangshan. Maaari nating unahing ubusin ang sekta ng Qingtian sa labas, pati na ang sekta ng Guso. Huli na ang lahat bago pa man sila makatugon. Maaari nating gawin yan, ngunit kapag natapos na ang lahat, madali ng pag-usapan ng lahat ng bagay. Ang kakayahang lubusang sumipsip at magpasa ng lakas espiritual. Sigurado akong interesado rito ang bawat isa sa atin, hindi ba? Ha 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 ha. Lumusab na ang mga kampa ng kadiliman. Simula sa araw na ito, wala nang sekta ng Qingtian sa silangang teritoryo. Patayin silang lahat. Oh. ARG. Ipatag ninyo ang lugar na ito sa lupa. Kagabi, pinaligiran ng sekta ng Qingtian. At kasabay nito, winasak din ang sekta ng Guso dahil sa pagtataksil ng mga demonyo. Unang nilang sinalakay ng pataksil ang pinakamalayong Xuanbing Valley at One Marriage. At ngayon, ang sekta naman natin ang Kangshan ang kanilang sunod na target. Napakalalim ng pakana ni Li Tianxing. Kahit magsanib puwersa pa ang ating alyansa, hindi pa rin natin kakayanin ang 7 sekta ng mga demonyo. Kaya kaming mga nasa sekta ng Chanjian, aalis na muna. Kaming mga nasa One muling ay sasama sa sekta ng Kangshan, sabay nating haharapin ito. Nariyan na sila. Ang pagpunta namin dito ngayon ay hindi para ubusin ang inyong sekta ng Kangshan. Li Tianxing. Sa rami ng dinala mong puwersa, huwag ka nang magpanggap ng ganyan. Ang malaking digmaan ay tiyak na magdudulot ng napakaraming patay at sugatan. At hindi ko talaga gustong mangyari yon. Kaya bakit hindi na lang natin daanin sa ganito? Magtayo tayo ng arena. At idaan sa 3 laban ang desisyon, ano sa tingin nyo? May pakialam ba talaga ang mga pinunong yan ng demonyo sa buhay ng mga disipulo nila? Ano ba talagang binabalak ng mga ito? HMP, talaga bang ganyan kakabait? Kung kami ang matalo, aatras kami ngayon din. At nangangakong hindi kayo guguluhin sa loob ng 100 taon. Pero kung kayo naman ang matalo, isa lang ang hihilingin namin. Kailangan nyo lang ibigay sa amin ang binatang ito. Isang Elder Chen lang ay sapat na para maiwasan ang madugong digmaang ito. Ano sa tingin mo? Lagot. Napakasama talaga ni Li Tianxing. Kung hindi tayo papayag, at kung dahil lang kay Elder Chen ay hahayaan nating mamatay ang ating mga disipulo, tiyak na magtatanim ng sama ng loob ang mga disipulo sa sekta. Pero kung papayag naman tayo, paano kung matalo tayo?
Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Lalaban kami. Naasahan niyong isusuko si Elder Chen, nangangarap kayo ng gising. Kayong mga demonyo, huwag ninyong guluhin ang isipan ng mga tao rito. Lalaban kami hanggang kamatayan, hinding-hindi kami aatras. Kakuha ko pa lang ng aking sandatang inayos ni Elder Chen. At sakto, gagamitin ko kayong mga demonyo para subukan ito. Napakataas na pala ng reputasyon mo sa loob ng sekta. Huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang pwesto mo bilang pinuno. Walang sino man ang mas bihasa sa labanang ito kaysa sa akin. 3 laban, tama ba? Lalabanan ko kayo kahit sabay-sabay pa kayong 7 sumugod. Para hindi na masayang ang oras. Napakayabang. Dahil 3 laban ito, natural lang na magpadala ang bawat panig ng 3 kinatawan, buhay man o kamatayan ang kahinatnan. Maglalaban hanggang sa tuluyang matalo ang isang panig. Bakit ba pinapatagal nyo pa? Manahimik ka nga muna riyan. Kayong 7. Sino ang mauuna? Ha ha ha. Sinong nagsabing kaming 7 ang lalaban? Ipinatatawag po namin ang 3 dakilang ninuno para lumaban. Kayo. Buhay pa pala kayo. Kung ikaw nga buhay pa, paano pa kaya kami? Hayaan ninyong ako muna ang mauuna. Mukhang ang pag-aaral mo sa mga sirang estatwang putik na iyon sa loob ng maraming taon ay hindi naman pala lubos na nasayang. Pero hindi rin basta-basta ang aking sinaunang demonyo. Nanalo si Qinglong. Masyado pa kayong maagang magdiwang. Ang aking sinaunang demonyo ay walang kamatayan at hindi masisira. Kahit mabasag pa ito ng 100 beses, hindi pa rin ito magagasgasan. Paanong naging ganoon kalakas ang kapangyarihan ng sinaunang demonyong iyon? Maging si Qinglong ay hindi man lang naging kapantay nito. Ang 3 demonyong ninunong iyon. Sila ay mga nilalang mula pa sa mas naunang panahon kaysa sa ating dakilang nakakatanda. 100 taon na ang nakalilipas nang maabot nila ang antas ng espiritu. Sa nakalipas na mga taon, patuloy silang nagsasanay ng palihim upang maabot ang mas mataas na antas. Sino ang mag-aakalang buhay pa sila hanggang ngayon? Mas mataas na antas. Anong antas naman yun? Higit pa sa antas ng espiritu. Tinatawag itong antas ng banal na espiritu. Sa buong silangang rehiyon. Sa loob ng 1,000 taon, walang sino mang nakatapak sa antas na iyon. Hindi ba't pagkakataon ko na ito para mag-ipon ng lakas at makaakyat sa antas ng banal na espiritu?
Natalo ang ating dakilang nakakatanda ng ganoon na lang. Paanong naging ganoon kalakas ang sinaunang demonyong iyon? Hindi siya namamatay, paano pa natin siya lalabanan? Matanda. Tama na. Kapag nagpatuloy ka pa sa pakikipaglaban, mamamatay ka. Ako na ang bahala rito. Ang sinaunang demonyo na yan ay walang kamatayan. Napakasirap niyang kalabanin. Kailangan mong mag-ingat. Wala na bang natitira sa panig ng kabutihan? At nagpadala pa kayo ng isang hilaw na bata para lang mamatay. Huminahon muna kayo. Kahit na madalas siyang hindi seryoso, hinding-hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya kaya. Kung naglakas loob siyang umakyat doon, tiyak na may dahilan siya. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Kayong tatlong matatandang hindi mamatay metay. Magsabay-sabay na kayo. Ano ang sinabi ni Elder Cheng? Pinapasabay niya ang tatlong Grandmaster ng Demonikong sekta. Nababaliw na ba siya? Natalo na nga ang makapangyarihang Elder sa entablado. At gusto pa niyang labanan ang tatlo. Ito ay tahasang pagpapakamatay laban sa tatlo. Napakayabang. Naghahanap ka ng kamatayan. HMPH, hindi sa mina maliit ko kayo. Pero kapag pinagsama ang edad ninyong tatlo, halos 1,000 taon na kayo. Baka nga hindi pa kayo nakakaakyat sa entablado ay matigok na kayo. Lapastangang bata, lapastangang bata. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Paano kung bago pa man matapos ang unang laban na ito, ay bigla na lang mamatay doon mismo ang dalawang yan? Eh di magiging parang hindi naman kapita-pitagan ang panalo ko. Lubhang mayabang ang batang ito. Pero mas mabuti na rin ang ganito, para matapos na natin ito ng mabilis. At dahil naghahanap ng kamatayan ng batang ito, di pagbigyan natin siya. Sabay-sabay natin siyang patayin para matapos na ito ng mabilis. Sige. Tingnan nating tatlo kung saan nanggagaling ang lakas ng loob mo. Kakayanin niya kaya ito? Sigurado ka bang hindi mo lang siya ipinapadala doon para magpakamatay? Ngayong narito na tayo, wala na tayong magagawa kundi panoorin na lang siya. Hi! Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na Diyos ng digmaan. Walang ulong mapupugot kaya ang pakikipaglaban ay hindi kailanman magiging kaiyahiya. Anong klaseng halimaw ito? Bakit napakatindi ng takot na dala niya? Sino ba talaga sa atin ang tunay na demonyo rito? Tanging ang isang Diyos ng digmaan na may buong espiritu lamang ang nakakapagsalita ng wika ng tao. Pero, wala man lang siyang ulo. Paano siya naging nasa ganap na anyo? Bagamat medyo malaki ang nakansumong kapangyarihan. Pero talagang napakabangis at napakatipuno. Sige na, sugurin niyo siya. Kahit gaano pa siya kalakas, nag-iisa lang siya. Sugurin niyo siya ng sabay-sabay. Titingnan ko kung ano ang mas matatag ang lumilipad na sibat ng walang kamatayang si Xing Tian. O ang walang kamatayan at hindi masisirang sibat ng tumpok ng mga bulok mong buto. Hi! Hindi ito maaari. Patuloy na lalaban ng walang pagsuko at muling makikipaghamok sa langit at lupa sa mga susunod na araw. Lumalakas siya.
Hindi natin siya maaaring hayaang makalagpas sa kanyang limitasyon. Hinding-hindi talaga. Mga alagad ng 7 sekta ng kadiliman, pakinggan ang aking utos, sugod. Li Tianong, ang lakas ng loob mong Som-Ire sa usapan. Kapag hindi natin pinuksa ang batang ito ngayon, wala nang magiging pagkakataon ng ating mga sekta ng kadiliman na lumaban sa kanila sa hinaharap. Mga alagad ng Kangshan sect, pakinggan ang aking utos. Bumuo ng depensa para labanan ng kaaway. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang makikilalang Kangshan sect sa buong silangan. Elder Cheng. Li Tianong, gusto mo ba talagang Som-Ire sa usapan natin? Kahit pa umabot ka sa Huashen Realm, anong magagawa mo? May libo-libong alagad ang 7 sekta ng kadiliman natin. Anong ay panlalaban ninyong 2 sekta sa amin? Umaasa kayo dahil marami kayo, ganoon ba? Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng maraming tao. Ha? Ha ha. Ha ha ha. Nagawa mo lang palang tawagin ng isang ordinaryong tao na walang kahit katiting na kapangyarihan. Isa itong malaking katatawanan. Lapastangan, ang lakas ng loob ninyong gambalain ang aking katahimikan. Nasaan ang mga kawal ng dakilang Qin? Oh. Ha.